Kapag ang sistema ang may problema, paano makakamit ang tunay na hustisya? Sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Sara Duterte, malinaw na ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa isang opisyal. Habang ang proseso ng pananagutan ay hinaharang sa pamamagitan ng sunod-sunod na petisyon, lumilitaw ang mas malalim na tanong, gaano kahanda ang sistemang ito na panagutin ang sarili nitong kapangyarihan? Ang ganitong pattern ay hindi bago. Mula sa panahon ni Rodrigo Duterte hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr., nananatili ang parehong tanong ng pananagutan. Nagbabago ang mga mukha sa kapangyarihan, ngunit hindi nagbabago ang karanasan ng manggagawang Pilipino. Mababang sahod, kawalan ng seguridad sa trabaho, at kakulangan ng tunay na oportunidad sa sariling bansa. Dahil dito, ang pangingibang bansa ay nagiging sapilitang landas. Hindi ito simpleng paghahanap ng mas magandang buhay, kundi pagtakas mula sa kakulangan ng oportunidad sa loob ng bansa. Tulad ng ipinapakita sa mga pag-aaral ng pandaigdigang kalagayan ng manggagawa, ang milyon-milyong migrante ay bahagi ng isang sistemang nagtutulak sa kanila palabas. Isang sistemang nakaugat sa krisis sa ekonomiya, kahirapan at kawalan ng sapat na proteksyon. Sa ganitong konteksto, hindi sapat ang pagtingin sa impeachment bilang hiwalay na proseso. Ang usapin ng pananagutan sa itaas ay direktang konektado sa kalagayan ng mga nasa ibaba. Kapag ang makapangyarihan ay may kakayahang umiwas o magpaliban ng pananagutan, ang epekto nito ay bumabagsak sa manggagawa at mga migrante sa anyo ng kahirapan, kawalan ng seguridad, at sa pilitang pag-alis sa sariling bayan. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lamang kung may mananagot. Ang tanong ay kung anong klasing hustisya ang hinahangad natin. Hustisyang nakikita lamang sa papel o hustisyang nararamdaman sa buhay ng manggagawa? Sa isang lipunang demokratiko, ang hustisya ay hindi dapat tumigil sa proseso. Ito ay dapat makita sa pagbabago ng sistema, isang sistemang nagbibigay ng dignidad sa paggawa, sapat na kabuhayan sa loob ng bansa at kalayaan para sa mga Pilipino na manatili, magtrabaho at mabuhay nang hindi napipilitang umalis. Hanggat ang pananagutan ay napipigilan at ang sistemang nagluluwal ng kahirapan ay nananatili, hindi magiging ganap ang hustisya. Dahil ang tunay na hustisya ay hindi lamang para sa mga nasa kapangyarihan. Ito ay para sa mga manggagawa, para sa mga migranteng manggagawa, at para sa buong bayan. Ako si Bishop Tonyo at ito ang Damdaming Makabayan sa Bana Media, tahanan ng mahahalagang balita, iisang katotohanan at malinaw na paninindigan.